Dr. Gemma, napansin ko lang ang Forbes itong mga nakaraang buwan na itong makarang linggo. Parang busy-busy po ang inyong opisina. Ano po ba ang bago? May mga hinahain po ba kayo or kumbaga nire-ready na proyekto para sa ating mga benepisyaryo na, ayan, natatagal na nilang hinihintay yung mga pakulo nyo ba sa inyong programa? So ngayon, talagang kung nakinig tayo lahat sa SONA, di ba? Talagang nagkaroon ng announcement ng ating presidente ng bagong package program ng Forbes, which is the first 1,000 days. So bago siyang grant package na ibibigay para sa ating mga buntis at 0 to 2 years old mga beneficiaries. So napakagandang bagong programa ito, reform na sinasabi natin dahil talaga matututukan ang nutrisyon at health ng ating Yes, and then Dr. Gemma, itong bagong package na to, maganda talaga siya dahil hindi lamang matututukan or magkakaroon ng karagdagang grant yung mga buntis na beneficiary ng Forbes. Ito rin po ay tama ba na makakatulong sa pagpigil ng stunting at malnutrition sa ating bansa. Correct mo yan dahil kasama yan ang pag-prevent ng stunting, wasting, at saka talaga yung malnutrition ng ating mga bata. Dahil nga, ang Forbes is human capital investment. So, dapat nasa sinapumpunan pa lang talagang naaalagaan na yung bata para paglabas siya ay panganak at kapag-aral, tuloy-tuloy yung kanyang pag-aaral. Ngayon, Director Gemma, napansin din po ng ating mga kababayan, pati na ng kapitbahay namin, na sikat nga talaga ang programang Forbes. Eh, marami pong nagtataka. Ano po ba yung paraan or paano ba sumali or ano yung mga qualifications para maging isang beneficiaryo ng Forbes? Ako po ba? Pwede ako maging beneficiaryo? Ayan, yung mga cameraman natin, pwede ba nila maging beneficiaryo? Ano ba yung mga qualifications and yung proseso para makasali sa programa? Para makasali sa programa ng Forbes, meron tayong sinasabing criteria. No? Unang-una, dapat siya ay naitalang mahirap ng ating, sa ngayon, yung ating National Household Certificate System na listahanan. So, ang listahanan talagang nagpumupunta sila sa mga barangay at nag-i-enumerate. Talagang may interview. Pag siya ay nalista na isang mahirap, dahil isa siya sa mga magiging beneficiary ng Forbes. Pero aside sa pagiging mahirap, dapat ang ating mga mahihirap na Forbes are beneficiaries ay meron 0 to 18 years old na anak. So, yan hindi pala pwede, Director Gemma, pag gusto kong sumali, ay pwede na ako agad maging beneficiary ng Forbes. Yes, kasi meron pa, kumbaga, tinatawag na screening. Yan, yung mga screening processes pa. Ito na i-verify ang ating mga ano kung talagang kasama kayo dun sa may hirap survey na may hirap at vulnerable sector ng ito. Director Gemma, ito naman, curious lang ako kung meron po ba kayong idea kung gaano na po karami yung beneficiary ng programa nyo ngayon? Kasalukuyan sa buong bansa. Okay. Sa ngayon, meron tayong registered 4.3 million households. So, talagang kung bibilangin mo yan by individuals times 5, halos 25 million individuals na talagang sakop ng Forbes program. Grabe, ganun siya kalaki na kasi nga, sabi ko nga, kung mayroon tayong 110 population ng buong Pilipinas, 25 million o halos 1.5. And Director Gemma, may target ba kayo na taasan pa yung mga beneficiary na ngayong taon or bawasan or ano po? Ganong target? Okay. Meron tayong commitment sa Philippine Development Plan for the next 6 years. Ang target ng Forbes are 4.4 household beneficiaries. So yun ang gusto nating talagang ibuo. No? So ngayon, kung mayroon tayong 4.3, so meron pa tayong kulang na 100,000 no, na ibubuin natin hanggang matapos ng taon. So napakalaking target niyan. And ramdam ko na mapagkakabumpayan natin yung commitment na yun. At ito naman, Director Gemma, dahil sobrang dami ng miyembro ng
4Ps, panghabang buhay po ba sila magiging miyembro ng 4Ps? Kumbaga, ako, naging qualified beneficiary ako. Forever na ba? Hanggang pagtanda ko, beneficiary na ako ng program. So, sabi ko nga, dito sa 4-piece program, walang forever. Walang forever. Walang So, forever. Tama. So, sa batas, clear na mayroon siyang timeline na 7 years para makasama sa program ng 4-piece. So, 7 taon na taon. At dapat sa 7 taon na yun, ang mga beneficiary natin is maging masustain nila or maging self-sustain. Graduate. Yes, mag-graduate sila sa program. And ayan, Director Gemma, dahil nga sobrang dami din ng aming mga beneficiaryo, hindi natin may iwasan na may ilan na gumagawa ng kahina-hinalang gawain na talagang hindi lang mapasok sa guidelines or sa rules ng 4Ps. Ano po ba yung mga means for disqualifications sa ating mga beneficiaries? Lalo-lalo na po, yung iba siguro hindi nila alam o hindi sila aware na yung ginagawa pala nila ay hindi tama or may sanction for disqualification na. So, mayroon naman pagpasok kasi ng ating mga beneficiaries, meron kami tinatawag na oath of commitment. Talagang may mga rules na kung ano ang kanilang susundin habang sila ay beneficiary ng program, tulad po ng pagpupuntlay ng conditions. Ngayon, kung mayroon silang nagawa nasa batas to nasa guidelines, meron silang misbehavior tulad ng pagsasanla, tulad ng paggamit ng drugs, pagsusugal, o pagtitinom, no? Mayroon ang aming talagang penalty or sanction is delisting. Talagang tatanggalin sila sa listahan. Pero, of course, meron siyang prosesong dadaanan. Bibisitahin niya ng ating municipal leagues. Meron siyang first warning, second warning. Then, kung talagang wala napatunayan at nakikita natin yung walang chance na magbago, that's the time na talaga i-release siya sa program. Kaya sa mga conformists natin dyan, para maiwasan na mag-release sa programang 4Ps, huwag mo tayo gumawa ng mga misbehavior. Iwasan natin yung pagsasanda ng cash card, na gamitin yung ating cash grant sa mga maling bagay. Sumunod lamang po tayo sa patakaran ng programa para patuloy sa 7 years kayo ay beneficiary ng program.